Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Isang recorded video ang inilabas ni dating party list representative Mike Defensor na tila nagpapakita man ng panggigipit kay Sergeant Orly Guteza at sa kaniyang pamilya kasunod ng naging pagbawi nito sa kaniyang naunang testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Defensor, makikita sa recorded video ang pag-uusap ni Guteza at ng kaniyang asawa na tila naglalahad ng pressure na nararanasan ngayon ng testigo upang baguhin o bawiin ang kaniyang mga naunang affidavit at testimonya. Sa kaniyang pahayag, iginiitri ni Defensor na makikita umano sa naturang video ang pagtatangkang hikayatin o pilitin si Guteza na pumirma sa panibagong affidavit at gumawa ng video na magpapakitang inalok siya ng pera kapalit ng kaniyang testimonya. Lalo pang naging kontrobersyal ang video matapos na bumaligtad si Guteza sa kaniyang naunang testimonya na nagbunsod ng mga tanong kung bakit nito binawi ang kaniyang mga naging pahayag. Nananawagan naman si Defensor sa Office of the Ombudsman na tiyakin ang seguridad ni Guteza at ng kaniyang pamilya, lalo na't isa siya sa mga testigong may mahalagang impormasyon sa kaso. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panuorin pa natin ang full video. Viral na issue ngayon yung pagbaliktad ni Master Sergeant Orly Guteza at ito ngayon voice recording, di umano si Guteza kausap niya ang kanyang wife at pinag-usapan nila yung recantation. Kailang marami palang isiningit na hindi niya gusto, kailang tinakot, pinirman na lang niya yung mga isiningit. Yung, lalo na yung paninira niya kay Senator Marcoleta at kay ex-Congressman Defensor. May ginawang panibagong affidavit. Report, lumilipat ba? Hello? Ano ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na mo. Nakasakasang po. Nagingin siya, nagingin. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na nung binibidyoan ka para may record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Nalikod lang na? Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Binigyan ako ng nakaraan na araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga siningit sila na hindi naman totoo. Isiningit na hindi totoo. Hindi na si Magpulit na pati si Defensor. Na sinabi nila naman sa statement na pinagkuhan ako ng pira, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam nung siya na yung dinibili doon sa bahay ni Romualdez. Hindi lang na nakalagay doon na ayaw ko dapat permahan. At hindi naman ako mawa ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang yung pira kasi yun doon sa Saan ba sa pinakahuli? hindi nasabi ang mga Gitna? dahil sa akin yung makita ko doon tapos may upang hindi mo ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po ba eh? Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yun. Wala yung Bago na yun. Ay, may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Kung pinangako na lang sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dadali daw sa korte para magulat yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mo basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Pero wala ko mabasa. Anong kapalit na pag hindi mo binasa? Para daw malilinig na kayo, wala namang gugulo dyan sa inyo. Manggugulo. Sa amin, ah. Sa totoo lang, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang
Sila. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila na nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo magpatala. So, kung ako magpalaggulo na yung ako eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, pag ka matulog, ngayon pumamaligang ng tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Kaya pa na. Pag sinabihan ka ng palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako ngayon sa kanya, pabantayin ko lang sila kung may hearing ng tubig, pabantayin ko na lang sila sa sini. Nakandit talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may kontak na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Ano ka sa akin? Hirap. Yun. So, salamat naman. Sino kayang nag-leak ng video na ito? Yung pinalabas nilang video ngayon sa media, ayun ang sinasabi dito ni Gutesa na binibidyo siya habang binabasa ang ginawa nilang affidavit. So, tinatakot pati pamilya. Ano ba naman? So, kung minsan, hindi natin masisi si Master Orly Gutesa. Parang hawak nila eh. Parang binabantayan. But anyway, ako, naniniwala ko sa mga sinabi noon ni Gutesa. So, itong bago niyang statement is, to me, pananakot na lang yan. At sabi ng Ombudsman Remulla, marami pa silang testigo laban kay Martin Romualdez. Kaya binaliwala niya kahit bumaliktad si Gutesa. Viral issue ngayon, yung pagbaliktad ni Gutesa. Pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at Congressman Defensor. Pinangakuan ng malaking halaga para sirain si Romualdez. Wala daw siyang diniliver na pera. Ito ngayon, ang post ni Atty. Baligod. Atty. Baligod naglabas ng larawan matapos bumaliktad si Gutesa. Yan na po yung picture. Mga dikolor na malita nandyan. Yung tao dyan na malit na lang pagkakuha si Gutesa. Naglabas si Atty. Levito Baligod ng larawan na aniya ay nagpapakitang sangkot si retired Marine Sergeant Orly Gutesa sa umano'y paghatid ng cash sa mga maleta matapos nitong bawiin ang naunang testimonya laban kay dating House Speaker Romualdez. Sabi ni Atty. Baligod, Sergeant Orly Gutesa was involved in the delivery of cash in suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Saldico. Makikita sa larawan ang ilang maleta sa trolley na itinutulak ni Gutesa. Nauna nang sinabi ni Gutesa sa kanyang recantation affidavit na wala umano siyang personal na kaalaman sa sinasabing cash deliveries kay Romualdez at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na sangkot umano sa pagbuo ng kanyang naunang salaysay. Everything stated in the affidavit they prepared was something I claim to have witnessed even though it was not true. So lahat daw ng sinasabi niya is hindi totoo. Yung una niyang sinabi. So paano ngayon yan? Si Saldico na kanyang amo, nung nagsalita siya sa mga video statements niya, pinatotohanan niya na si Orly Gutesa totoong nag-deliver yan. Sinundan ng Brave 18, sinasabi nila na yes, totoo, kasamahan namin si Orly Gutesa, nag-deliver kami. So, well, akala nila siguro, maluluko nila ang taong bayan. Ito sa tatlong korte, Court of Public Opinion, lumalabas ngayon, basing on the reaction, comments, maraming taong bayan, naniniwala pa rin na nag-deliver ng pera, mali-malitang basura si Gutesa. Basa tayo sa mga comments. Nasilaw na naman sa pera, sabi ni Aliman. Natapalan kasi ng maleta kaya bumaliktad.
Nako, lumihis pero may evidence pala. Money talks. Yun lang. Alin sa dalawang statement ang totoo ngayon, sir? To me, ang totoo, yung nauna. Hiniram yung malita sa SM. Oo, malita yan, pero cute ang malita, iba-ibang kulay. Galing, di halatang bagay, galing paliparan. So, again, public opinion, bahala na tayo, kanino tayo maniniwala. Ako, naniniwala ako sa unang affidavit ni Gutesa. Itong pagbaliktad is ano na lang yan, due to pressure. Di ba? Bigla siyang nawala. Nung lumantad ang Brave 18 Marines, sinabi na yan ni Attorney Baligod na-offeran siya ng malaking pera kaya bumaliktad. At ito na nga, nilabas ng affidavit. Kasi yung affidavit na yan, ginamit ni Martin Romualdez na depensa niya doon sa kaso o preliminary investigation niya sa ombudsman. So, yung pagbaliktad ni Gutesa, nasundan pa ng pagbaliktad ng 4 na Marines. So, 5 na ang bumaliktad. Mas maraming naiwan. 14 plus 3. So, Court of Public Opinion, labanan. Sa Court of Justice, sa Court ng Taong Bayan, bahala na ang Ombudsman, bahala na ang Sandigan Bayan. Kaya lang, the highest form of court is Court of God o yung Judgment Seat of Christ. Kitang-kita lahat ng Diyos ang ginagawa natin. Kaya, sabi ng Brave 14 Marines kay Gutesa, nagsisinungaling ka, hindi ka makakatakas sa paningin ng Diyos. So, sige, kahit itong mga members, mga politiko na members ng Maletagang, palagi silang nagde-deny, hindi yan totoo. Well, sige lang. Kung wala mang malakas na ebidensya laban sa kanila, ligtas sila sa ating korte, hindi sila maparusahan. Kaya lang, pagdating nila sa hukuman ng Diyos, diyan na sila magsisisi. Grabe si Senator Amy, parang Madam Auring manghuhula. Courtesy Jamie News, November 12, 2025. Panoorin natin. Papakinggan natin yung sinasabi niya. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, Ulitin lang din. Ulit. Mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. So, nagkatotoo na. Bumaliktad na eh. Actually, ang alam ko nito, nung biglang nawala si Gutesa, ayun, nahawakan na nila. Ayun, napapirma na nila. And sabi nga ni Attorney Baligod, in exchange for a big amount of money. So, hindi pa nila inilabas yung naging tahimik lang. Ngayon na para bang sinisimulan na ng ombudsman yung preliminary investigation labang kay Romualdez. Yo, isinabmit na nila yung recantation ni Gutesa plus yung recantation ng 4 yung naunang bumaliktad. So, well, kung minsan hindi mo sila masisi dahil tao lamang, minsan na walang matapang na sundalo pag pamilya na ang nakataya. I tell you, kaya magpasalamat tayo
dito sa Brave 14 plus 3 dahil hindi sila natukso sa malaking halaga. Pero mo kung totoo yung 25 million na offer, kinagat ng iba ang Brave 14, hindi. Nagtitiis ngayon, lumalaban sa katotohanan. Kaya ako, ganado akong tumulong. Nananawagan palagi kung mapansin nyo sa aking mga videos. Inuuna ko kayong ina-update at nakakatuwa naman dahil marami sa inyo ang nagpapadala ng karamihan nagpapadala kaunting tulong lang eh. Of course, meron ding mangilan-ilan nagpapadala ng malalaki. Yung mga direct nagpapadala sa kanila, may na-monitor akong post ni Sergeant Manalansan. 100,000 anonymous donor i-deposit sa bank account ni Sergeant Walter. Wow! Meron pa. Kanina lang post ni Atty. Baligod. $1,000 US tinulong. So, $1,000 US times 60. 60,000. Yan. Sa atin naman, meron nagpapadala ng malalaki. Kailang karamihan dito sa GCash number natin, nakakatuwa. Dahil, dire mo 5 pesos, G's, 15, 20, 50, 100. Titignan mo, maliit lang na amount. Kaya lang sa dami ng naniniwala sa Brave 14 plus 3, naiipon. Kaya halos hindi ako makapaniwala. Within 2 months, mula nung nagsimula tayo ng fund drive, umabot na ng 736,000 pesos ang naitulong natin sama-samang in unity there is strength, sabi nga, di ba? Malala ko tuloy, nilabas ni ex-congressman Defensor yung video ni Gutesa this year, mga April ata, usapan wife ni Gutesa at si Gutesa nag-uusap. Doon mo maririnig ninyo na pinipilit lang si Gutesa sa pagpirma, isinisingit nila yung paninira, yung inoferan daw ni Senator Marcoleta at Congressman Defensor si Gutesa ng malaking amount para lang sirain si Romualdez at yan. So, klarong-klaro doon sa audio recording na tinatakot nila ang pamilya, tinatakot ang ano. So, tama si Senator Remy, masamang gawain yan. But sige lang, may hangganan din sila. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.